Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, okay, June 13, 2024. So meron po tayong natanggap na panel gauge, no? Shipping courier niya ay JNT. Ito po ay from Oriental Mindoro, Calapan City. So shoutout po kay Boss Leo Di Guzman. Okay. Sir Leo, salamat po, no? So ito pong panel gauge po ng Innova ay blackout po ito. Okay. So hindi na po siya nagana. So i-repair po natin siya. Okay. Then papalitan din po natin ng kulay, yung LED kasi medyo may katagalan na ito eh. So usually po kasi ang LED, ang lifespan lang po niyan 5 years. So beyond 5 years po, wala na po siya, no. Ano na rin po 'yun, napalitin na rin po. Okay, so inspect po muna natin bago natin gawin. So far, linisin po muna natin, medyo madumi kasi. Okay. Yan. Okay. So then, tingnan natin siya. So physical appearance, sa harapan wala naman ako nakikita damage, no? Okay. Pero meron akong nakikita maliit na parang crack dito sa area nito. Saka dito. Pero hindi naman yata. Titingnan natin pag binuksan natin. Okay. So buklasin na po natin, no? Kailangan nyo lang po. Ito may screw po dito, dalawa sa likod. Tanggalin nyo lang po ito. Yan. Dalawa lang naman yan. Okay, tapos ito muna, tanggalin natin. Naklit lang, yun, meron po, ayun may na-damage, oh. Ayun, kaya pala nagalaw siya kanina. Okay, nawala po yung lock niya dito na balit kasi nga medyo may katagalan na siya. So brittle na po siya, no? Kaya medyo konting ingat lang mga kaibigan dun sa pagbabaklas ng gauge. Okay. So yan, tanggalin po natin ito, no? Kailangan medyo maano lang to, medyo maglaang lang po yung kamay ninyo pagka binabaklas. Yan. Okay. Yan, mga clip lang po yan, no? So, ito po yung natanggal, ito isang to. Kung clip, meron dapat siyang ganito. Tapos, okay, ito meron pong sign ng may crack siya dito sa area nito. Maliit lang naman. Okay. Maliit lang naman, maliit lang. So, hindi po siya matatanggal pa. So, bukod doon, wala naman pong any basag dito sa glass. So, medyo okay naman, wala namang magiging problema pa. Okay, so yan. Tapos ito, naka-clip lang siya dito. Yan. Okay. Tanggalin nyo lang yan. Tapos itong mga needle, no, bago nyo baklasin po, lagyan nyo po ng guhit yung pinakadulo ng needle. Para marking lang po ng lapis para malaman po ninyo pagbalik po ninyo kung saan nakaturo itong pinakadulo ng needle na. Ako po kasi medyo kabisado ko na po kaya kahit di ko na po lagyan, okay lang. Dami nito na rin po nagawa. So sa Oriental Mindoro po mga kaibigan, marami na tayo naging customer dyan. Siguro mga 6, 7 or mahigit pa. Okay. So kilala na rin po tayong nagawa nito dyan sa Mindoro. Okay. Ayan. Then, meron nga palang, ang ilaw nga pala na ipapalit natin dito, yung stock niya kasi parang medyo yellowish white na. Saka medyo maitim na talaga. Ito, kita nyo naman ito, mami. Ang papalit po natin ito ay ice blue po itong RPM at saka KMH, kilometers. Yung dalawang yan, ice blue. Tapos ito pong temperature at saka yung gas. Ito po ay kulay purple pink. Okay, purple pink. So yan. Maganda po yan, yung combination na yan. Okay, then tanggalin po natin ito. Ito, naka-clip lang po ito ng mga kaibigan. Yan. Dali lang tanggalin. Tapos, ito, ingat lang po dito sa pagtatanggal. Pasukan nyo lang po ng manipis na bakal.
Tapos i-twist nyo lang po, no? Para matanggal. Ito manipis lang kung ano, babasagin, kaya ingatan nyo po itong mabuti. Kasi walang nabibili niya, no? Okay, so ayan, tanggalin na po natin. So wala naman pong any sign ng nabaha siya or na-repair ng iba, wala naman po. Fresh po siya, fresh. Kaya madali po natin magagawa ito. Okay, then yun, yung LED niya, may itim na, quality na talaga siya. Okay. So, i-repair ko po muna ito mga kaibigan. So, mamaya po, balikan ko po kayo, papalitan po natin yung lahat ng pyesa, pati po yung LED, isasabay na po natin. Tapos, papakita ko po sa inyo yung resulta after. Okay, so, okay. After 1 hour po, balikan ko po kayo para tapusin ko muna po ito. Okay na po mga kaibigan, ito natapos na po natin. So wala pa pong isang oras. So ito po yung mga pinalitan natin mga pyesa, no? Kompleto po yan. Isang set na po natin pinalitan para sigurado po natin na talagang pang matagalan na po yung gauge at saka mga original po lahat yan. No? Pati po yung mga LED. So gaya ng nabanggit ko, sinabay na rin po natin. So ito, buhayin na po natin, no? Tingnan na po natin. Kanina, nung tinetest ko po ito, talagang wala po talagang ilaw. Ang mga nakailaw lang yung abs, yung ibang indicator lang, pero the rest wala na po. No? Ayaw rin pumitik nung needle, ayaw pong gumana. So ngayon, tingnan na po natin siya. Napagtan na rin po natin ng ilaw, no? Gaya ng nabanggit ko po. 1, 2, 3. Yun, gumana na, oh. Magkaroon na siya ng ilaw. Kanina wala po yan, eh. So again, ito po yung ilaw na nirequest ng ating customer. So ice blue, itong RPM, itong KMH, ice blue din. Tapos itong dalawa, yung temperature, at saka yung gas, purple pink. Yan, ganda po niyan, no? So bilangin po natin, bali total po lahat ng ilaw ay 21. So 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, so sakto po lahat, no? So, yan, tanggalin na po natin siya. Okay. So, yun nga pala mga kaibigan, yung mga gamit po nating mga pyesa dito, mga brand new po siya, mga original. Ito, naka-seal pa po siya. Okay. So, ngayon, ikabit na po natin siya dito sa kanyang lalagyan, sa casing niya. Okay, so linisin po muna natin to, no? Para po maayos siya. Tapos tanggalin niyo lang po ito, oh. Ito maitim. Kailangan pong linisin siya. So naka-clip lang po siya. Okay. So remove niyo lang po yung mga clip niya. Ayan, oh, dumi, oh. Okay, tapos linisin niyo po ng basahan. Ayan. Para po yung ilaw niya, yung mismong liwanag niya mas malinaw, saka pantay-pantay, para hindi po nabablock ng dumi at saka litabo. So yan, okay na. Tapos ikabit na po natin ito mga kaibigan. So yan. Tapos mamaya papower up po natin yan. Yan, okay. Good. Tapos ito, ingatan nyo lang po ito, no? Itong LCD niya. Kasi medyo maselan po yung LCD niya, babasagin po ito. So baka mamaya ay mahulog or sa ingatan nyo lang po ito. Wala kasing nabibili nito, eh. So pagka bumili po kayo nito, isang buong gauge po yan. Okay, so isalpak nyo lang, pantay naman po yung paa niyan. Okay, pagka medyo nahihirapan po kayo ay lumubog, huwag niyo pong pilitin, baka may nakatukod, mabali po yung pin. Okay, then lagyan na po natin itong sa likuran. Mamaya na, kasi papawalan pa natin yan. Okay, then ito, linisin po natin ito. Yan, okay. Yan. Tapos, yun pong needle, yung pinakadulo po ng needle, ang setting po nito, ito, ilagay nyo lang po yun sa pinakadulo, yung tinandaan po ninyo ng lapis,
kung saan po siya nakaturo, yung pinakadulong needle. Doon nyo lang din po ilagay yung setting ng pinakadulo nito. Kung saan po nyo nilagyan ng marking ng lapis. Para pag-calibrate po niya, tama po yung kanyang setting. Okay. Tapos itong mahabang needle, po kasi yan eh. Yung isa maliit, yung isa malaki. Itong mahaba pala, dito po yan sa gitna, sa KMH. Okay. Baka po kasi magkamali kayo ng salpak, makita ninyo hindi pantay or mas malaki po itong kabila. Pangit pong tingnan. Yan, okay? Tapos ito, kung maliit na needle, dito po sa RPM. Ito kahit hindi nyo na po lagyan ng ng palatandaan ito kasi itong dalawa naman nakaturo lang yun sa 0. Okay, pero nasa sa inyo naman po yun. Pwede nyo naman pong lagyan. Okay, so yan. Tapos may technique po dyan. No? Iikot nyo po siya hanggang dulo. Pakiramdaman nyo po kung merong nasayad. So kung meron po siyang nasayad, iangat nyo ng konti yung itong mismong needle para po hindi po siya ma-stuck kapag umaandar na siya. Yan, wala naman pong nasayad. No? Mas lagay lang po natin siya sa pinakataas para malaman natin mamaya kung gagana na po siya. Kasi pag ang gauge po may problema, mag-i-stay po yan dyan, hindi po yan bababa or hindi po yan magka-calibrate. Naka-stay lang po siya dyan. Kung may problema pa po yung pagkakagawa niyo. So dito po natin malalaman. So kailangan po yan bumaba po lahat. Yun ang i-expect po natin. Okay. Then, ito, linisin din po natin ito. Okay. Para mawala po yung mga likabok. Kasi bihira naman po itong natatanggal eh. No? Tatanggalin lang po ito kapag nire-repair. Then, ito linisin nyo po ng acrylic cleaner. Kung may mga crack na po siya, medyo konting na lang po, alalay lang po sa paghawak o sa paglinis. So, baka po medyo mabigat ang kamay ninyo, medyo mabali pa, madagdagan pa yung problema. Dahan-dahan lang po. Okay. Yan, ang kintab na. Huwag nyo pong lilinisin to ng alcohol kasi yung alcohol, matalas po yun eh. So, magagasgas po itong itong salamin ng gauge. Kasi ito manipis lang yung kanyang salamin. So, maselan po din. Ayan, pintab na Ganda. Bagong-bago na siya. Ayan, ganda na Bagong-bago na Nawala yung mga scratches. Okay. So, ayan. So, ikabit na po natin siya, Okay. Ayan. Okay. So, ayan. So, okay. So, supplyan na po natin siya, Okay. Ayan. 1. Bababa po yung needle niyan kapag nagawa po ng tama. Okay. 1, 2, 3. Yun. Ayan, bababa. Yun, bumaba na ho. Yan, okay na ho siya. Ang ganda ng kulay. Okay. Yan. So, ang odo niya ay 99,287. So, mukhang hindi po siya gamitin, Kaya sobrang baba. Okay. So, ayan. Okay na po ito. Ganda. Ang linaw pa. So, ayan. Okay na po. Ayan. Okay. Sir Leo de Guzman, salamat po sa inyong tiwala. So, okay na po ito. Pwede na po natin ipaship bukas. So, check nyo na lang po yung YouTube na video ko ito. So, mga kaibigan, check nyo na lang po yung aking mga vlog. Andun po yung details po ng paggawa ko, kung saan location, pati po yung
Cellphone number ko po, text nyo lang o tawagan nyo lang po ako. So mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.